Kung ayaw mong maghirap habang buhay, may isang bagay ka na kailangan maintindihan. At hindi ito tungkol sa swerte, koneksyon o laki ng sweldo. Maraming tao ang buong buhay na nagtatrabaho. Gigising ng maaga, uuwi ng pagod, pero pagdating ng katapusan ng buwan, parang walang nangyari. Isang emergency lang, pwede nang maubos ang lahat. Bakit? Kasi karamihan sa atin, tinuruan tayo kung paano kumita. Pero hindi naman tayo tinuruan kung papaano humawak ng pera. And ito yung paulit-ulit na cycle. Sa sahod, magbabayad ng bills, gagastos, maghihintay ulit ng susunod na sweldo. At iikot na naman. Ngayon kung gusto mo na makaalis dun sa cycle na yan, may 3 bagay ka na kailangang unahin. Una, unahin mo ang Diyos. Ito yung personal kong paniniwala. Sa tuwing may pumapasok na biyaya, ang unang-una na inilalaan ko o itinatabi ay para sa Diyos. Hindi dahil binabayaran natin siya, kundi dahil kinikilala natin na ang lakas na ginagamit natin sa pagtatrabaho, yung mga opportunity na meron tayo, at anuman yung mga tagumpay na natamo natin, lahat ng mga biyayang ito, lahat yan galing sa Kanya. Pangalawa, bayaran mo yung sarili mo. Pagkatapos mo na maglaan ng para sa Diyos, magtabi ka agad para sa future mo. Hindi kung ano yung matitira, kundi yung bago ka pa gumastos. So mag-ipon ka, bumuo ka ng emergency fund. Unti-unti lang, kahit hindi kalakihan. Kasi ang taong laging naghihintay ng kapag malaki na ang sweldo ko, kadalasan, hindi rin nakakapagsimula. Pangatlo, saka ka na ngayon gumastos. Ito yung pagkakamali ng maraming tao. Kapag mayroong bonus, shopping agad. Kapag tumaas ang sweldo, tataas din ang lifestyle. Mas malaki yung monthly expenses, mas mahal yung gadget, mas madalas kumain sa labas, and wait lang, hindi masama na i-enjoy natin yung bunga ng mga pinaghirapan natin. Pero siguraduhin mo na hindi nauuna yung luho kaysa sa kinabukasan mo. Ngayon, subukan mo ito sa susunod mo na sweldo. Hatiin mo na agad yung pera mo. Unang bahagi, para sa Diyos. Pangalawa, ipon o emergency fund. At ang matitira, doon mo kunin yung budget mo para sa bills at pang-araw-araw na gastos. Kapag ito yung naging sistema mo, hindi mo na kailangang umasa lang sa natitira. Ikaw na yung magdidikta kung saan mapupunta ang bawat pera mo. At kapag kinuuna mo ang Diyos, pinaghahandaan mo ang kinabukasan mo at matalino ka na gumagastos, unti-unti magbabago ang direksyon ng buhay mo. Ang pera, maaari yung mawala, maaari ding bumalik. Pero ang wisdom, sa paghawak nito, ang tunay na yaman.